Okay, so this is a continuation, or this is the continuation of our discussion in market integration. So, part two of market integration. So, we have here global corporation. I think I've already discussed this before. So, ang pinaka-point lang naman ng global corporation is parang ang idea lang niyan is multinational corporation or company. Ganun lang yun. Parang ibang katawagan lang din naman siya, no? So, wala nang mahabang usap dyan. Global corporation is a business that operates in two or more countries. Okay? So, it also goes by the name multinational company. Yan, mga ganyan. Anyway, dito na tayo sa baba. Historical periods of global corporation. Ito naman is more on, medyo babasahin ko lang, hindi ko masyado ipapaliwanag, So, in early historical period, as both cities and countries extended their reach beyond their own borders, okay, a form of globalization was initiated, which then followed complex patterns of interactive engagement organized through trade and industry, directly influenced by the emergence and subsequently dominant technology, especially in shipping and navigation. Yun nga, nung panahong una, no? So, kapag makikita natin, bawat syudad, actually, lumalawak, lumalawig, May mga ganun talaga, na ating masasabi. And we're talking about kasi globally, So, sige, paliwanag natin ng medyo malinaw pa, Now, the thing is, hindi man natin may kakaila, na halimbawa, because of technology advancement or technological advancement, So, yun nga, nakalagay dito, yung mga shipping, and navigation, yung mga pag-usbong niyan, trade and industry. So, because of, yun nga, dominant technologies, especially in shipping and navigation. Sabi nga natin noon, nung nakaraan ng ating discussion, is that, nung panahon una, let's say, hindi pa ganoong sabihin na natin ka-develop, yung iba-ibang mga bansa, nakikita naman natin yan. Then, halimbawa dun sa mode of transportation, kasi hindi nakakaroon talaga ng ganoong kalawig na exchanges of goods and services kapag limited lang yung, sabihin na natin, mode of transportation, something like that. So, ayun lang. And then, ano pa? Tawag dito, sabi natin ay, halimbawa, yung mga more on, sabihin na natin water transportation, di ba? Sa mga tubig laang. Okay? Mode of transportation through water, or something like that. Yung mga ship, yung mga bangka. Ay ngayon, mga bagong panahon, may mga sasakyan na, madali na, may mga, okay, something like that. So, yun lang naman siya, ang gustong sabihin dito sa first paragraph. And then, American corporation led the economic recovery and expansion after the World War II destruction. So, tunay naman yun, Okay? So, maging sa ibang mga bansa, Kasi nga, di ba, mayroong First World War One. I mean, mayroong World War One, tapos sumunod doon yung Great Depression, then sumunod is, yeah, kumbaga, kaya naman nagkaroon ng Great Depression dahil na nga dun sa mga pagbagsak ng ekonomiya globally. Okay, something like that. So, I think nag-meet siya doon is because of World War One, something like that. So, yun, nagkaroon ng Great Depression. Then, um, sa kasunod na tagpo, yung World War II naman, di ba? So, gera na naman yan globally. Okay. So, talagang bagsak na naman, Okay, pabagsak ng pabagsak. Pero after naman ng mga World War na yan, unti-unti nang bumabangon yung ekonomiya, Okay, particularly, we're talking about mga pangyarihan or pinakamapangyarihan na korporasyon, Amerika. So, American corporation led the economic recovery and expansion after the World War II destruction. Kumbaga, nakakahinga-hinga na kahit paano after ng mga World War na yan na nangyayari. Sa kasalukuyan, kung may tatanong nyo lang kumbaga dagdag knowledge lang.
How about yung mga World War III? Hindi, um, pag, hindi, pag mga ganyan kasi, like, ano ba mangyayari sa daigdig sa kasalukuyan? Magkakaroon nga ba ng mga World War III? Okay, mga ganun, di ba? Yun ang inisip ng iba. Ang ano kasi, alam niyo naman, syempre, magulo ang daigdig ngayon. Ano? Okay, nag-aagawan sa kapangyarihan, katulad na lang yung Russia sa Ukraine. Okay, so, ayun, gustong sakupin, ano, may, sabi nga natin, di ko alam kung nasabi ko dito sa klase, ano, natin, na doon sa akin isa sa nabasa na something credible naman, ano, resources or sources of information, ay the reason why yung Russia ay gustong sakupin yung Ukraine is because mayaman yung Ukraine daw sa parang oil yata yun. Parang ganon. Yan ang pagkakatanda ko. So, isa lang yun sa dahilan na. Hindi ko alam kung ano pa yung mga dahilan kasi. So, kumbaga, kung makikita natin, parang sa akin naman ng Russia, ang laki lang ng country ito. Ganun pa. Marami ang mga factors ano kung bakit nagkakaroon ng mga away ano or gera between the countries. But wala pa naman tayo sa World War III ano. Okay, kumbaga yung mga ano lang between the countries lang something like that ano. If I'm not mistaken. Okay. So anyway, tawag dito. Okay na tayo no sa ating sinasabi. Ah, pero yung usaping World War III, di ko alam yan about sa mga ganyan pero may mga usap-usapan yan ano na once nagkagulo-gulo mga bansa-bansa, no? So, magkakaroon na naman ng giyera. Siyempre, ang kalaban natin, China. Speaking of giyera-giyera, di ba? Mga ganun. Daming mga kung ano-ano nangyayari sa daigdig. Kumbaga, kung pagbabasayan natin sa Bible, ano, parang nasa end times na daw tayo. Ganun. So, anyway, ayun lang naman ay medyo siningit ko lang ng mga ganong usap, ano. Hindi ko alam kung alam yung ano, yung balita. May singit ko lang to. Ito naman related din sa pandaigdigang usapin. Yung asteroid daw. Um, merong 3% chance na tatama sa Earth sa year 2035 yata yan, if I'm not mistaken. Year 2030 or year 2035. Something like that. Around ganong taon. So, 3%. Tapos, recently lang, parang naging 0. Ano ba yan, 1%. Parang bumaba na yung chance. Parang ganun. Hindi ko alam, ano? Kung magkatotoo yun, siyempre, nako. I mean, yung bang high chance na tumama yung asteroid sa ating daigdig, ay di daming mamatay, ano? One-third ng tao, something like that. Or kung ilan man, or kalahati. Sa buong mundo yun, So, ganun. Pero yun ay very, kumbaga, 0 point something chance na mangyari. Na? So, ayun. Anyway, di ba, ang kwento ay yung mga dinosaur na matay sa mga ganun, asteroid, no? Kaya na-extinct sila. Anyway, ang dami kong pwedeng masabi about sa mga ganyan, yung mga usaping mga nangyayari sa daigdig, no? Okay, ano ba yung dahilan ng mga ganon? Bakit ba ang China ay, bakit ba nagmumula doon yung virus? Bago na sabihin ay, dahil ginawa yung virus doon. Kasi nga, overpopulated na yung mga tao sa China, tsaka sa daigdig. Parang, yung globalista, gagawa ng something na virus or something like that, ano? Globalista ang may utak na ganun. For the sake of, yun nga, mabawasan ng population. Wala lang, ito yung sinasabi ko lang na medyo kakaibang dating, ano? I mean, ano lang, dagdag kaalaman lang, ano, awareness sa inyo. Okay, mga ganong usap. Kaya kayo magtataka na, bakit may virus na naman? Bagong balita yun, ano, virus daw eh. Sa China na naman, ano, parang ganon. Possible na kumalat ay sabi nga nung iba, baka, yun nga, gawa lang yun ng China. I mean, ginawa. Tapos, meron pang iba na information like, kasi nga dahil overpopulated na. So, kailangang bawas-bawasan na, no? Population sa mundo. Parang ganon. No? So, anyway, medyo napalalim tayo sa ibang usap. Dito na tayo ulit. Balik tayo sa ating binabanggit. American Corporation, nabasa na natin yan. This period after the re-entry of Japanese and European corporation to the global scene
is viewed as multinational corporation. From the end of World War II to the present is considered the period of transformation of global corporation. Tunay naman yun, di ba? Pagkatapos nga ng World War II is, yun, nagsisimula na umusbong yung mga, alam niyo na, yung mga technology na rin kahit paano, na unti-unti, no? Okay? So, um, yan. Alam ba, yung mga communication through cellphone. Malalaki pa nun ng cellphone eh. Di, di pala Motorola ang tawag doon. Basta yung malaki, ano? May tawag doon eh. Malaki ang cellphone dati. Sobrang laki. Tapos keypad pa. Okay. Yan, medyo nagsisimula noon. Dati pa. No? Okay? So, anyway, next. Kasi mahalaga naman talaga yung communication sa business. Ay, dito muna tayo sa foreign direct investment. Foreign direct investment was of corporate origin. It is a major driver of extended global corporate development. It is an investment made by a company or individual in one country, business interest in another country, in the form of either establishing business operation or acquiring business asset in the other country, such as ownership or controlling interest in a foreign company. And the key feature of foreign direct investment, so walang tuldok ano, okay, dapat may tuldok na to, is that it is an investment made that establishes either effective control of or at least substantial influence over the decision making of a foreign business. So, aring foreign direct investment, from the word itself, foreign, ibang bansa, direct investment. So, ibig sabihin, halimbawa, OFW ka. Ngayon, umuwi ka sa bansa. Halimbawa, nanay mo, tatay mo, kamag-anak mo, OFW. Ngayon, dahil nakaipon-ipon siya, syempre, para yun sa pamilya nyo, pero merong point na siya ay nakapagtayo ng, sabihin na nating business doon sa country na yon sa ibang bansa. And then, pagka uwi mo sa Pinas, so nagwo-work pa rin yung business doon, parang ganun, nag-invest ka eh. So, in that way, yon. Yun ang ibig sabihin ng foreign direct investment. I think, pwede yun. Medyo simple lang yung ating illustration about that. Ngayon, medyo, sabihin na natin mas maganda yung ating illustration ano, when it comes to foreign direct investment. Ay, teka lang. Ari pala, nakaligtaan ko. Ano ba? Sige, pagbigyan ko muna, no? Dahil narito na tayo, ayaw kong medyo putulin yung aking sinasabi. Ari pala, hindi ko na-discuss. Medyo forward pala ako ng madami kanina. Nice slide. Dito muna tayo sa foreign direct investment. Ano? So, din ang binabanggit, halimbawa, McDonald's. So, yung McDonald's, nag-i-invest siya. Okay? Nag-i-invest yung McDonald's sa Asian country. Sa iba't ibang panig ng Asia, okay, merong McDonald's. So, hindi naman natin yung makakaila, no? Ayan, teka lang ha. Okay, so, sa foreign direct investment na ating sinasabi, halimbawa yung McDonald's. So, yung McDonald's, nag-invest siya sa iba't ibang part ng Asia. So, to increase the number of stores in the region. And because of that, na-strengthen ang part of its supply chain without changing its business in any way. So, yun lang yan. Siyempre, hindi na niya babaguhin kung anong pangalan ng business na yon or ng company na yon. So, the idea is papakalatin niya, no? Okay?
Siyempre, branded na yan, yung McDonald's. Alam nga naman, di ba? So, that's the idea. So, in that way, foreign direct investment, ano? So, iba-ibang currency yung nababayad. Okay? So, dumadaan, ano, doon sa branch ng McDonald's doon sa country na ganon, ano, na iba, something like that. So, foreign direct investment kung tawagin din yun. And then, let's say, for example, ano, yung company A na galing ng US. Ngayon, nag-build sila ng factory sa Mexico. So, yung company A na galing sa US, nag-build ng factory sa Mexico to take advantage of lower labor costs. So, yung example na yon, ano, elaborates on labor arbitrage. By the way, alam niyo ba arbitrage? Pagka sinabing arbitrage, parang bibili ka dun sa isang market and then pagbebenta mo yan sa ibang market ng mas mahal. Parang bayan siya lang, ano? Parang ganun. So, ayun. So, where a company seeks to reduce costs by relocating production to a cheaper jurisdiction. So, what does it mean? Sa foreign direct investment, sabi nga natin, yung company A na mula sa US, nagtayo sila ng factory sa Mexico para makatipid ano, in terms of labor. So, may mga ganon. Kahit naman sa ibang bagay, like, iniisip nila na, mas mura kapag sa ibang bansa, no? Mas mura yung gastos. Alam ba, kumpara sa Pilipinas, ano, yung labor cost, mga ganon, kung ano na pa man. Kahit, kahit nga pagpapagamot, masasabi natin na mas effective sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas, ano, kapag malubha yung sakit or something, ano. At saka sa iba pang mga bagay, ano, talagang mas may advantage, ano, yung ibang bansa kumpara sa Pilipinas. So, ayun lang. Di naman sa dinadaw natin yung sarili atin, ano. Pero yun ang nakikita natin, eh. Okay. So, yun lang naman ang idea ng foreign direct investment. Yung bang nag invest ka sa ibang bansa, ano, para makamura, okay, para makatipid, ano, so, para tumubo or kumita. So, yun lang yun. Okay, balik tayo muna dito sa tinatawag nating Chief Financial Officers. So, first thing comes in mind kasi makikita natin na, CEO, parang ano ba to, related ba siya dito? Ang CEO kasi is, di ba, Chief, ano ngayon, Executive Officer, tumatayo siyang parang presidente ng company. So, from the word itself, executive. So, ibig sabihin, nag-execute ng action dun sa organization or company. Kahit nga sa batas natin, di ko lang alam kung tinuturo to sa inyo or naituro to sa inyo, meron tayong unicameral and bicameral, ano? So, bicameral, halimbawa ay, ito, ako lang nire-recall, sa Senado, ano, at saka sa Kongreso. Ibig sabihin, legislative sila, tagagawa lamang ng batas or tagapasa ng bill. So, something like that, ano, sa Senado or Kongreso, ano. So, legislative, yun ang kanilang parang function. So, speaking of Senador, sa kasalukuyang panahon ay magkakaroon na uli ng midterm election about sa Senado, no? So, yun ang, ito lang, may share ko lang saglit ha, about sa mga ganyan. Medyo napapalita, pero saglit lang to. Sa usaping Senado, ano, ang masasabi ko lang naman dyan is, ang payo ko lang sa atin, syempre, boto natin kung sino yung nararapat, ano? Hindi yung parang mema lang. Hindi yung dahil popular lang, ano? Kilala lang. Hindi ko nga lang maintindihan sa mga kapwa natin Pilipino na iba, ano, na bakit gano'n nasisilaw sila na iboto yung mga taong popular laang. Kahit na sabihin hindi maganda yung pagmamanage nila sa bansa. Okay? Something like that. Let's say, for example, host, popular laang, or sa TV show, or kung radio, or kung ano man, ano, na media outlet. Dahil popular sila, iboboto sila kahit hindi naman nila alam yung mga batas, parang ano lang, singit lang sila, mga ganon. Okay, ganon talaga dapat kung tayong tatanungin, dapat ang mga binoboto yung may, alam ba, lawyer, yung talagang
hindi corrupt, mga ganon. Hindi yung sikat lang na kung sino mang mga action star o kung ano ang magagawa nila eh. Ano lang yun, alam nyo, ganito yan eh. Ito observation ko dyan sa mga ganyan. Kaya naman sila tumatakbo. O given na may pera sila or what, ano. Ito ha, kahit sa ibang bagay, ito yung obserba ko. Kumbaga universal na um, nakikita ko, Alam nyo, alam ba, mayaman ka na, tapos ikaw ay gusto pa ng kapangyarihan. Yung mga ganyan is not necessarily kailangan nilang yumaman ng yumaman pa ulit. I think dahil sa yung parang fame, for the sake of fame, maging maganda yung pangalan nila, okay, honor, something like that. So, ayun, hindi lang dahil sa kayamanan kasi given na may kayamanan din sila. Kasi yung parang common na paniniwala na, kaya naman tumatakbo to, mayaman na to, ay gusto ulit magpayaman ng payaman. Masasabi natin isa yon. Pero ang isa rin is yung parang fame. Okay? At saka, yung bang parang mapaniwala ang tao na talagang sila ay, kumbaga mapagkakatiwalaan or something. Mga ganun. Yun ang naobserbahan ko ha. Meron kasing ganun kasi sa ibang bagay. Okay, hindi ko na lang masabi Pero hindi naman sa government. Pero may kilala ako na ganun na talagang nayaman-yaman na. Okay? So, kumbaga hindi naman niya hingin na kaya siya nagtayo ng ganoon or what ay para yumaman pa uli, Kundi dahil nga in the past siya ay sinitsiraan or what, yung bang para luminis ang kanyang pangalan, maayos, parang ganun, for the sake of fame na rin or honor. Parang ganun, ha? Yun ang aking observation talaga. Anyway, balik tayo. Layo na natin ng sinasabi, Chief Executive, di ba? Parang president. So, siya yung parang taga-accept na, sige, tatanggapin ko yung ganitong batas, Kahit naman sa gobyerno or sa company or what, So, yan. CEO, Yung president ng company. So, now, pinag-uusapan naman natin dito is Chief Financial Officer. Ito naman yung parang tagapangalaga ng finances sa company. A senior executive who manages a company's finances. Doon sa isang notes natin, reference na kalagay is as corporation go global, sa paglawig, sa pag-usbong ng corporation, capital markets open up within them, giving giving companies a powerful mechanism for arbitrage across national financial market. So, ibig sabihin, kapag ang isang corporation lumalawak, so nakapaloob na rin doon yung tinatawag natin capital market. So, sa capital market, ano yon? Like stock exchange, equity trading, debt market, okay? Stock exchange, equity trading, debt market. So, ano bang sinasabi natin ng mga ganon? Ibig sabihin, limbawa, mayaman na, bilyon na, kinikita ng corporation mo. Kasi nga, nagwa-work na yan globally. So, meron na dong mga, nag-i-invest, yung company mo sa ibang mga bagay na, hindi lang sa mismong business nyo. Oo, parang ganun yon. Diba, stock exchange, Okay, mag-i-invest sa a company ng Tesla, company ng Google, something like that. Oo, may mga ganun yung mga malaki ang corporation nag-invest sila sa mga stock, something like that. And then, may mga equity trading debt market. Ibig sabihin, maaari silang magpautang, Okay? So, something like that. So, at doon na ngayon papasok doon sa function, na created by Chief Financial Officer sa number 1, financing. A group tax bill can be reduced by the CFO, like borrowing in countries with high tax rates. Okay. And lending to operation in countries with lower rates. Parang pagkakaintindi ko sa unang basa, ganito yan eh. Yung bang, alam mo, uutang ka sa isang bansa, Okay? Then pagkautang mo sa isang bansa, okay? Then, ipapahiram mo naman siya na parang papatungan mo, okay, para tumubo ka. Parang ganun, malakihan. Okay, I think parang ganun yung idea nito, kung ating literal na masasabi,
So, sa financing, borrowing at saka yan, lending, yan, mga ganyan. So, financing, create budgets, forecast, and financial strategies. Ulitin natin, create budgets, forecast, and financial strategies. Obtain debt and equity financing. Okay? So, yun nga, sabi nga natin, yung mga debt market, yung mga umuutang, okay, or humihiram ka, yung company mo for the sake na mag-invest ka, or something like na utang, then ipapahiram mo naman ng mas malaki doon sa iba, okay, yung rate, na sinasabi natin. So, sa financing yan, Next, uh, risk management. Global firms can offset. So, yung global firms, an organization that operates in more than one country. Okay? So, yun yung global firms. So, can offset natural currency exposure through worldwide operation instead of managing currency exposures through financial markets. So, para bang idea is mas focus sila sa kanilang sariling business, over doon sa financial market like mga, I think, mga stock exchanges na mga investment, So, syempre, mas inilalaan nila yung pera nila sa sarili nilang business kumpara doon sa ibang investment. Okay, that's the thing kapag ka sinabi nating risk management, Kailangan kung mag invest ka sa ibang, sabihin na nating sector or sabihin na nating, yung pag-investan, ay hindi ganun kalaki kumpara doon sa mismong business na meron ka ngayon. So, that's the key, sa risk management. Actually, pwede to, applicable yung word na risk management sa mga trading eh. Eto, may singit ko lang. Ako bilang trader kasi rin eh. Okay. Sa trading kasi, halimbawa, mga stock market, Okay, mga crypto, mga forex or currency trading. Meron din tinatawag na risk management at yun ang pinakamahalaga. Okay, kapag ka nagte-trade ka. Kasi without risk management, malulugi ka. Lulubog, liliquidate yung pera mo. Wala rin. Okay? Ibig sabihin lang na risk management, yung para bang nagsaset ka ng, ano ba yun? Yung parang rule sa yung sarili na, dapat ganito lang yung i-invest mo. Okay, ganito lang yung risk mo na matatalo, ganito lang yung risk mo na mananalo. So, mag-stick ka lang sa ganon, consistent, So, something like that, yung sa risk management sa usaping mga trading. Ano lang naman ay pinahapyawan lang natin yung ganyang usap. Mahalaga yan eh. Kahit naman sa ibang bagay, kailangan yan eh. Okay, mga ganyan. Huwag mong itodo lahat. Okay? So, yun. Kasi kapag ka tinodo mo lahat, ikaw ang mawawalan. Okay? Kahit naman sa buhay, kapag ka binigay mong lahat, so, pagka binigay mong lahat, at dumating na sa point na ikaw naman na naghahanap, ng sarili mo. Okay. I hope na nagigis yung point ka, no? So, parang, ayun, dapat balance lang. Ang point lang dyan. Okay, medyo gumugulo yata balawan ka. Next, capital budgeting. Getting smarter on valuing investment opportunities. CFOs can add value. Dito naman ay yung mga investment decision nga, no? So, decides where to invest company, funds, and oversee the capital structures. So, sa capital budgeting, syempre, pinag-uusapan natin dito is saan nga ba mag invest yung company? Ano dapat nilang pag-investan? So, ganun lang naman yung ibig sabihin diyan. Okay? So, saan sa tingin nila na maganda mag-invest or what? So, capital budgeting, Basta ang parang keyword lang dyan is investment. Okay na? So, ayun, next. Okay na tayo sa foreign direct investment, then BRICS naman. So, pero wait lang ng konti, saglit.
Okay, so dito naman tayo sa BRICS, ano? So ano naman ang BRICS? So ang BRICS ay Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Is an acronym for the combined and economies. Okay? Yun na nga, nabanggit natin ng mga country. So dati wala pang tinatawag na South Africa or S. So BRIC pa, no? So it was originally coined by 2003 in 2003, sorry, by Goldman Sachs. So ang Goldman Sachs is parang kilala siya na company, ano, malaki ang company. So in terms of economy, yeah, so parang talagang malakas 'yan yung Goldman Sachs, no? So, ngayon, kumbaga sa school, kahanay siya ng Harvard University. Okay, pagka naman kumpanya, yan, Goldman Sachs, Google, yung mga ganyang company na talagang malupitan, ano? Something like that. Which speculate that by 2015, these four economies will be the most dominant. Okay, South Africa was added to the list on April 13, 2011, creating BRICS. So further, Brazil, Russia, India, and China, or BRIC, refer to the idea that China and India will be, or will, by 2015, become the most dominant suppliers of manufactured goods and services. So, aring BRICS, sabi nga natin, ano, kinapapalooban siya ng Brazil, India, China, and South Africa. So, the thing is, doon pa lang, halimbawa sa China, etong China kilala when it comes sa mga manufactured goods. 'Di ba? Pagka kayo ay bumibili ng kagamitan, tingnan nyo sa likod, yung label, Made in China. Kaya tingnan nyo ngayon, ano, yung kahit anong kagamitan ninyo. Kalimitan ganon, Made in China. Or kapag ka umorder ka sa Shopee, Lazada, pagka usaping foreign, no? Or like, dadaan pa sa overseas. Nakalagay doon, parang dadaan muna sa China manufacturing kung ano-anong ganon. Tapos sila yung mag-check ng product kung okay ba yung quality or what, ano? So, ganun talaga. So, China lagi, ano, yung nangunguna. So, kahit sa kasalukuyang panahon, kahit hindi pa 2015. Okay. Now, ito namang India services. Saan naman ang India? Sa services daw eh. I think, hindi naman sa food yan kasi kung food, alam naman natin, walang parang hygiene or mababa yung hygiene ng India when it comes sa food. 'Di ba? Yung halimbawa, kwek-kwek, kinakamay laang, kinakamas. Pagka ginagawa yung mga ano ba yung mga pagkain street food na ganan, ano ba mga tawag doon? Iba kasi yung mga street food nila eh. Kahit ngayon palamig eh. Okay, parang binababoy na, no? Okay, pero sa kanila normal lang 'yon. Parang wala namang masama doon. Pero syempre sa atin sa ibang country, sabi natin, ano ba 'yon? Ang dugyot naman. Tapos yung yelo nasa sahig. O mga ganun eh. Mga ganun sa India. Oo, mekos-mekos, ano? Yan. Sa pagkain, hindi yan mapapagkatiwalaan yung India. Oo. Pero pagka services, pwede. So, ang tawag dito, kaya nga ano, natatawa ako doon sa iba eh. Nagko-comment na, I will never visit to India, no? Kasi dahil ng food, ang dumi-dumi nila, no? Mga ganun. Naalala ko yung mga pinapanood ko doon eh. Yung kahit mga soft drinks kung ano tapos kinakalog, tapos binabato sa bubong sa paghahalo. Ano ba yun? Mga ganun. Sineshake-shake. Sari-sari na. Anyway, pero hindi naman natin sa dinadaan syempre yung India. Okay? Ang point lang naman natin yun sa kanilang food eh. Okay? Yun lang parang nakikita natin medyo di yata maganda. No? Okay, anyway, ano pa ba? Sa India naman, when it comes to services, I think, ito may share ko lang. Um, ang India, alam niyo, magaling yan sa mga math. Magaling yan sa mga technology. Oo. Ito na yan Alam ba, kung makikita nyo sa YouTube, manood kayo sa YouTube, makikita nyo, kalimitan mga Indiano yung mga nagtuturo ng math, mga calculus, mga ganon, ano? Oo, ito na yan magaling sa math ng mga Indiano. Mga technology, oo. Kaya services sila eh.
Kaya, ito lang, may share ko lang. Ibang usap to. Like, alam niyo, mga India, alam ba, nasali sa mga math din competition. So, nangunguna rin sila. O kahit related sa math, like chess. So, kita nyo naman, or hindi ko pala alam kung alam niyo yan. Yung ano, yung chess, okay, board game siya. Yung mga top doon, nasa top 10, karamihan mga taga-India. Okay, pagkakatanda ko yan. India ngayon. India yon. So, magaling talaga sila when it comes sa mga math, ano. Basta related sa math, mga ganun. So, hanga ako sa kanila, dun sa mga ganung larangan, ano. Okay. So, ayun, kaya ang ginagawa nga ng iba pagka may mga tutorial sa calculus doon nanonood eh. Okay, may mga ganun eh. Mga Indiano daw eh. Anyway, ang tawag dito, when it comes naman sa mga, ano pa ba, yung mga services, yung mga technology, yun na nga, nasabi na natin kanina, technology, magaling sila sa mga electronics din, mga paggawa ng mga cellphone or pagkukumpuni, mga tutorial. Kaya yan, sinasabi dito na India, services, China, manufactured good. Okay? Okay na tayo. Medyo napahabang paliwanag ko dyan. Dito naman next, Brazil and Russia will become similarly dominant as suppliers of raw materials. Ito naman, pagkakatanda ko sa Brazil at Russia, mayaman sila. Okay, sa mga European countries, Russia, ang pagkakaalam ko, at saka Brazil, no? Pangunahing mayaman sa oil production. So, doon pa lang, masasabi nating raw materials yung oil. 'Di ba? Yung primary sector is equals to oil. Okay? Whereas ang secondary sector, kinonvert mo yung oil, ginawa mong gasolina, kaya meron kang napapatakbong sasakyan ngayon. So, yun yung secondary sector. And we're talking about raw materials. So, mayaman ang Brazil and Russia sa oil, which is Russia, no? Primary sector. So, yun, dominant daw eh. Tunay naman. Wala namang problema doon eh. Pero sinasabi dito is by 2050. Pero kahit ngayon eh, makikita natin na dominant talaga yan, mga yan. Yung China sa manufactured goods, India sa services, Brazil and Russia yan sa mga raw materials, okay, like mga oil production, okay? Yan, dagdag kaalaman lang. Tapos, BRICS, dami kong paliwanag sa BRICS, ano? Para mas maganda, syempre. BRICS, kung alam nyo, parang threatened ito sa Amerika. Okay? Alam niyo kung bakit? Kasi nung dati, sinasabi, at their first summit in 20 or 2090, 2090, 2009. Ibig sabihin ng first summit, yung parang meeting, ano, ng organization na BRIC, na Brazil, Russia, India, etc. No? Noong 2009, first summit nila, no? The BRIC states affirmed their commitment to a multipolar world order and a global intervention and called for a new global reserve currency as an alternative to the US dollar. So doon pa lang, dati pa lang pala no, na parang pinupush nila na kailangan meron tayong sariling currency, ano, tayong mga BRICS na group, ano, organization na alternative sa makapangyarihang currency which is US dollar. And because of that, ano, na-threaten syempre yung US. Kaya yung president or re-elected President Donald Trump, sabi niya kamakailan lamang, ano, just recently, sabi niya is they're going to create a new currency and rule the world. So I will put 150% tariffs on BRICS for undermining US dollars on all nations. So ibig sabihin pala, since na-threaten yung Amerika, since di naman partner ng Amerika itong BRICS eh. So, kumbaga, mahigpit na sinabi ni Donald Trump na papatawan ko lahat ng product na galing dyan sa BRICS ng 150% na tariffs. Ibig sabihin tax, ano? Halimbawa, nasa Amerika ka, tapos bumili ka na galing sa China. So,
let's say $15, ano, yung product na binili mo coming from China ay nasa Amerika ka. So, mangyayari, yung $15 magiging around, kung tama man ang computation ko nasa $75, ano, na triple. Tama ba? Hindi. Parang, okay. Parang ganun yata, no, ang ating masasabi. Okay, or basta, ano lang naman niya, approximate, kung di man ganun ka-exact yung computation ko. Pero you get the point naman na talagang lumobo, ano, yung presyo. Biruin mo yun, $15 mo lang binili sa China, ay nasa Amerika ka. Okay, through online shopping. Tapos pagdating sa Amerika, sa inyo, diba, naroon ka, ay naging $75, no? Something like that. Diba? Ganun ang ginawa sa sa Amerika. So basta usaping BRICS, ano, pinatawan nila ng 150% na tariffs para hindi tangkilikin ng mga produkto nila. Yun lang naman yun. Kasi natetreten sila na baka yung US dollar humina ng humina, bumagsak, di ba? So ayaw nila yon ng mga Amerikano. Okay? Ayaw yun ng President Trump, syempre. Or kahit sinong president. Okay? So, kumbaga, nasasapawan ng BRICS na ito na ekonomiya na ito. Anyway, di ko alam kung nakalagay dito, yun nga, fastest growing, itong BRICS is said to be these five countries were among the fastest growing emerging market as of 2011. Okay? So, ayun lang naman yung BRICS na ating binabanggit. So, sige next. Ito naman hindi ko naman masyado papaliwanag. Alright, babasahin ko na lang to. Bagaman di ako sanay sa nagbabasa lang, gusto ko lagi pinapaliwanag. Pero anyway, basahin natin na to. No? So, aring GATS ay, ano ba to? It was created under the auspices of the World Trade Organization. So, kumbaga connected siya doon sa World Trade Organization, itong GATS, the General Agreement on Trade and Services. Para bang ito na mismo yung parang rule or something? Or yung parang agreement? Whereas yung World Trade Organization, from the word itself, yun yung organization. Okay? So, usaping agreement when it comes sa trading. Okay? Whereas itong General Agreement on Trade, ito na mismo yung parang rule or, I mean, yung kanina organization, siyempre, yun na yung parang pinaka-organization, World Trade Organization, when it comes sa agreement, ano, ng mga trading. Whereas ito, General Agreement on Trade and Services, ito na mismo yung parang rule or agreement, ano, something like that. So, I hope na nagigis yung point ko. Kaya sinasabi na created under the auspices of the World Trade Organization. So, is the first multilateral agreement covering in trade and services which was negotiated during the last round of multilateral trade negotiation. Ito naman ay kabilang sa iba't ibang mga bansa. No? Multilateral Okay. Called the Uruguay round and came into force in 1995. Hindi ko siya masyado yung may papaliwanag. Ano? The GATS provides a framework of rules governing services. Trade establishes a mechanism for countries to make commitments to liberalize trade in services and provides a mechanism for resolving dispute between countries. So, merong similar na binabanggit tayo. We have GATT. Ito naman ay General Agreement on Tariffs and Trade that deals with trade in goods. The two primary objectives of GATT are to ensure that all signatories are treated equitably when accessing foreign markets, and second, to promote progressive liberalization of trade and services. So, given na yan, yung kasi nga yung parang rule or agreement sa pagtitrade worldwide, ano? Okay, na sabihin na natin na created under the auspices of the World Trade Organization. Okay? So, ayun lang, yung ating discussion about sa market integration. This is the last part, of our discussion about that. Okay? So, I know na kahit paano ay marami tayong napulot na bago kasi may mga siningit ako na paliwanag na something na kakaiba, no? Okay? Kumbaga napapanahon or kasalukuyang nangyayari sa ating bansa. Okay, in connection to market integration. Alright,